Si Bronny James, mala number 1 pick ang attention ng media sa kanya, mala number 1 pick din ang kanyang performance sa Summer League, as in Ben Simmons sa 3-point area. Ilang games na siyang hindi nakakapagpasok ng 3-point shot sa Summer League na meron siyang 0 out of 15 mula sa beyond the arc. Yan ang total niya since simula pa ng California Classic. Medyo mahina din yung pulso kapos yung ibang mga tira mula sa 3-point area. Huling-huli din si Jaylen Brown sa camera na iniimbestigahan ngayon ng mga fans ang sinabi niya. Base kasi sa mga lips reader, ang sinabi ni Brown, tingin niya hindi pro player si Bronny James. Napasimangot pa siya nun. Yung kausap kasi niya doon, GF niya. Ang sinabi naman, baka naman sa G-League maglalaro si Bronny. Ang naging tugon ni Brown, malamang hindi. Maging Lakers pa rin siya dahil sa pangalan niya. Yung mga fans, hindi na disagree sa sinabi ng mga lips reader base din sa tugon ni Brown. Bago kasi nangyari yung game ng Celtics at Lakers, may interview nun si LeBron na magiging teammate ang treatment niya kay Bronny at hindi bilang anak, in short, tradable. Sinabi ni LeBron, nakilala nyo naman daw siya na kayang i-separate ang pagiging ama at teammate sa Lakers. Pero malamang tama yung sinabi ni Brown na dudang G-League maglalaro si Bronny kundi sa Lakers. Parang sign for disaster yung mangyayari. Ngayon pa lang yung media attention talaga kay Bronny pang number 1 pick at pang high profile na player. Pero si Bronny kasi defensive player. Merong mga plays siya sa defense na maganda naman yung tinatakbo. Hindi lang talaga dun sa offense. High profile type na role player. Base naman sa isang fan, sinetap ni LeBron na maging failure si Bronny na merong unnecessary pressure sa naging sitwasyon. Ito yung pag-drop ng Lakers sa kanya sa second round, guaranteed contract sa 4 na taon, at yung ibang second rounder wala pang kontrata ngayon tulad ni Kyle Filipowski. Pinagmulan pa ng issue at naging trending pa yung naging cash advance ni Bronny na $500,000. Bumali agad bago bumuhos. May unwritten rule kasi sa NBA pagdating sa sahod. Galing na rin to sa interview ni Anthony Davis dati na merong mga player na binibigyan ng cash advance sa kanilang kontrata pero nakadepende yon kung sinong player, katulad ni na LeBron, KD, Steph at kahit mismo si Anthony Davis. Sinasabi kasi doon na nagkakaroon na ng inggitan pagdating kay Bronny na na-criticize pa dahil yung iba mga players hindi kumukuha ng cash advance sa kanilang contract at yung iba pa nga doon mas matataas yung draft kumpara sa kanya pero siya pinayagan. Pinagtanggol naman ni unofficial spokesperson na kailangan ni Bronny na bumili ng damit. Actually joke yun ni Windhorst, pati siya nagulat eh. Nung nakaraan niyang buwan hindi na rin niya alam kung paano ipagtatanggol si LeBron. Sa interview pa ni LeBron, sinabi din niyang iisa lang naman ang common goal nilang dalawa, ilagay sa highest standard si Bronny para maging great player. Taliwas sa sinabi niyang base pa sa kanya, walang shortcut pagdating sa standard ng game. Ang panapos niya kasi doon, biggest accomplishment kasi niya ang makasama ang anak niya sa loob ng court. Sa sinabi ni LeBron na no shortcut sa greatness kapag yung kasama sa court, hindi ko alam kung paano yun. Pero hindi naman kasi pababayaan ni LeBron yan. Duda ko maglalaro sa start ng regular season or sa opening game ng Lakers itong si Bronny. Televised kasi yun. History pa na unang father and son duo. Pero kung nabasa nyo kasi yung biography talaga ni LeBron, magigets nyo rin kung bakit ganyan siya kay Bronny. Kahit kasi si Dwayne Wade hindi niya ginawa kahit may power siya sa Utah Jazz na makuha si Sire Wade. Sa G-League naglaro pero hindi pinaabot hanggang NBA na sa tingin niya hindi naman kaya. Yung isa pa doon, kung ibang player siguro si Bronny, malamang pagdating ng season binyagan siya. Pero malamang hindi gagawin yun ng ibang player katulad ng ginawa dati kay Lonzo Ball nung rookie season niya. Si Patrick Beverley nga ang unang buminyag kay Lonzo, sinamahan pa ng kumpil.